Sa pang-almusal talaga sa ating mga Pinoy ay kailangan may itlog. Perfect talaga at kumpleto talaga ang almusal kapag may itlog. Pwede mo namang ipares yan sa sinangag na kanin o kaya sa bagong lutong kanin o kaya kahit sa simpleng pandesal lang. Napakasarap talaga ng itlog. Kaya naman dahil nga sa nakasanayan na natin mula pa sa ating mga magulang, kaya naman na aking mga itlogan ay napakahilig din naman talaga sa itlog. Kahit nga hindi almusal, kapag gusto nilang kumain ng itlog ay talagang obligado akong magluto dahil mas masarap ang kain nila kapag may itlog. So pagkatapos ko magbati ng mga itlog, 6 na itlog nga pala yung binati ko. Tapos ito, napakarami ko rin kamatis kasi ang mura ng kamatis ngayon, 50 pesos. Meron pa nga 40 pesos lang per kilo na kamatis. Kaya bumili talaga ako ng marami dahil masarap tong kamatis, pampalasa na lang sa mga luluto. Kagaya nga noon sa probinsya, hindi uso ang magic o kung ano pa man. Kamatis lang, pampalasa na yan. Dahil nga naman noon sa probinsya ay hindi mo na kailangan bumili. Kaya maraming kamatis, maraming sibuyas, napakasarap na, napakamalasa na talaga ng lulutuin. At ito nga dahil bet ko nga ngayon ng malasadong itlog, scrambled egg na malasado. Kaya ito ang gagawin ko. Una kong ginisa yung mga kamatis hanggang sa yung lutong-luto na yung kamatis, yung tipong nadudurog na siya. Saka ko naman ibinuhos yung itlog. Tapos hinalo-halo ko lang yan siya hanggang sa maghalo silang maigi ng kamatis. At syempre pagkatapos na, isasalin ko muna sa isang lalagyan dahil syempre ang kawaling to gagamitin ko pa sa iba pang lulutuin ko. Pagkatapos ko mahugasan itong kawaling to ay tatabi ko muna dahil gagamitin ko yan mamaya. Pero bago ang lahat ay meron din akong longganisa dito. Skinless longganisa na nabili ko lang sa palengke. Lulutuin ko naman siya sa ibang kawali. Napakuluan ko na pala yan kanina. Diba nakita nyo naman. Minsan nga lang ako talagang bumili ng longganisa sa palengke. At ito medyo okay naman. Nagustuhan naman nila kahit na medyo matigas siya. Hindi siya talaga yung skinless longganisa na medyo mataba. Siya parang mas marami siyang flour. Pero okay na rin naman yung lasa. Perfect na sa sinagang at itlog. Pero ganun pa man ay kumain din talaga aking mga itlogan. At nakikita nyo nga 6 na piraso nga lang yan dahil tag-iisa lang pala kami dyan. Dahil hindi ko sila masyadong sinasanay sa mga processed food. Siyempre alam na natin pag mga bata pa kailangan mong sanayin sa mga healthy pagkain. More on gulay kasi kami rito. At nakikita nyo man palaging sabaw is life. Kung hindi gulay ang sinasabawan ay isda. At sa lagi ko nga sinasabi, paborito talaga nila ang isda. Kapag ang ulam ay isda ay talagang marami silang nakakain lalo na kapag may sabaw pa. Kaya naman nag-ulam kami kagabi ng lechon manok at ito nga ang halos kalahati ay natira pa dahil hindi naman talaga sila kumain ng marami. Kaya ngayon para magamit ay hinimay-himay ko lang yan na maliliit at ihahalo ko dito sa aking sinangag na kanin ng aming pang-almusal. So ayun, ganito lang magsamag ng kanin, maraming bawang, tapos yun nilagay ko ng mga hinimay kong manok at isusunod ko naman tong kaning lamig o bahaw namin na natira kagabi. At simpleng-simple lang, timplado lang siya ng asin. At syempre, sabay-sabay na kami nag-almusal pamilya. Hindi ko na naipakita. Pero pagkagising nga ni Bunso, ay kumain na rin siya. Tapos sa paliguan ko na rin siya. Maaga ko siya napaliguan dahil maaga nga siyang dumumi. At ayan, may nakita nga siyang kamatis. May mga binili kasi ako medyo malalaki din. Ayan, ginawa ng apple yung kamatis. Yes. Matis. Sa baba lang. Parang apple lang sis ah. Akin na to. Kain na. Ito. Paano asim? Paano Sarap. asim? Paano asim, Mars? Paano asim? Asim? Upgraded na pati M9. Napakahilig talaga ni Bunso sa kamatis. Simula na nag 9 months old siya, ay talagang nahilig na siya sa kamatis. At pagdating nga ng tanghalian, ay gulay na naman ang aming ulam. At dahil nga, mahilig talaga kami sa kamatis at marami kaming kamatis ngayon, ay eto, napakarami na naman kamatis na ilalagay ko rito sa aking ginisang gulay. Siyempre, inuna ko muna magisa ng sibuyas at bawang. At sinunod ko man ang napakaraming kamatis. Sabi nga ng pinsan ni Papa B, ano ka, may farm ng kamatis. Ay sabi ko naman, 40 pesos nga lang ang kilo yan, kaya nakabili ako ng marami.
At meron pa nga ako natitirang liempo sa aking ref, kaya ayan yan rin aking isasahog dito sa aking gulay. Nilititan ko lang yan ng hiwa para tamang-tama lang pang sahog at hindi nila kailangan hulihin. Pag malalaki kasi ang hiwa ng pangsahog ay talaga namang pinipili nila. Lalo na ito aking mamalaki itlogan. Pero ito mamaliit na itlogan ko naman ay gulay lang sa kanila ay sapat na. At ang ingay na nga naman ng aking paligid dahil lahat sila nagkukumpulan na sa akin niluto dahil napakabango daw. Syempre naman, napakaraming kamatis niyan. So ayun, nung maluto na yung aking kamatis sa aking pangsahog na liempo, ay saka ko naman inilagay yung kalabasa. Yung kalabasa pala ay medyo marami akong binili. Tapos naman yung pakbit cut o kaya yung pakbit mix, yung talong tsaka sitaw ay kakaunti lang kasi yung kasamang kalabasa. Kaya bumili ako ng hiwalay na kalabasa. Pagdating nga ng hapon ay lumabas kami nito ni Kuya Kulot para nga magpagupit dahil meron siyang dadaluhang Santa Cruzan bukas o sa gala. Kaya kailangan pogi siya. Ito na nga kinabukasan ng bandang hapon ay bibihisan ko na siya dahil alas 3 ang kanilang sagala. At medyo maulan-ulan, ewan ko lang kung makapagsagala ba sila pero ganun pa man ay binihisan ko na siya para ready na. Pagkatapos ko nga siya mabihisan ay lumabas na kami at syempre susunduin na namin ang kanyang reyna. Sana lang hindi siya mag-tantrums mamaya dahil hindi siya sanay sa may mga ganitong okasyon. Habang inayusan ko nga siya ay bigla ako naging OA. Iniisip ko kasi pag malaki na kaya siya at ikakasal na siya o kung ano man ang dadahan niya ako siya na nakaganto, nakasuot siya, ako pa kaya ang mag-aayos. Ay, ang OA. Tawa-tawa pa nga lang yan siya dyan, pero ang totoo napakainit din sa amin, napakaalinsangan kahit na makulimlim dahil nga napakainit talaga ng panahon ngayon. At ako nga, kakaligo ko pa nga lang ay gabutin lang aking pawis, pero buti na lang pagkalabas nga namin ay tapos na magbihis ang kanyang reyna at tinatid naman na kaagad kami doon sa venue. Pagdating nga namin ay isa pala ang nandoon, kaya akala namin wala na ibang dadalo. Pero maya-maya pa nga naman ay may mga nagsidatingan na medyo maulan nga lang kasi kaya siguro nadali ang iba. Medyo matagalin talagang pinaghintayin na dalawa lang sila. At napakagandang bata nga naman talaga nitong aming reyna. O, diba? Magkaibigan talaga yan sila. Best friend yan silang dalawa ngayon. Pero pag araw-araw sila naglalaro dito, ay maya-maya namang nag-aaway. Mabuti na nga lang dito ay hindi sila mapaghiwalay. At nung magsidatingan na nga iba pa kalahok, ay nag-umpisa na magmisa si Father. At habang nagmimisa nga, ay bumungos talaga namang napakalakas na ulan hanggang sa natapos ang misa, ay hindi pa rin tumitigil ang ulan. Kaya ang nangyari, ay dito na lang sila sa loob ng court nagsagala. Dito na lang sila umikot, nakatatlong ikot sila. At saka naman in-announce kung sino ang mga nanalo. Pero syempre hindi kami kasama dyan. Okay lang kasi experience silang dalawa at mukhang nag-enjoy naman sila. Okay, that's all for today. Salamat sa panonood. Bukas ulit.